sa ilalim ngang makapal na kadiliman na bumabalot sa Strait of Hormuz, kung saan nagtatagpo ang mapangunahing ruta ng transportasyon ng enerhiya sa buong mundo na mamayani ang isang nakabibinging katahimikan. Ang estratehikong katubigang ito ay hindi kailanman natitigil sa pag-alon dahil sa mga geopolitical na interes, ngunit ngayong gabi, ang tensyon ay umabot sa isang bagong hangganan. Dahan-dahang bumabaktas sa makipot na tubig ang Carrier Strike Group ng militar ng Amerika, isang dambuhalang lumulutang na kuta na kumakatawan sa ganap na lakas sa karagatan. Nakapalibot sa punong barko ang masuson ng guided missile cruisers at destroyers na gumagalaw sa isang saradong diamond shield formation. Ang buong sea-based surveillance radar system at ang ma-electronically scan face array antenna sa mga barkong pandigma ng militar ng Amerika ay patuloy na sumusuyod sa madilim na lawa upang suriin ang bawat maliit na pagbabago sa elektronikong kapaligiran. Ang nga marinong lulan ng armada ay lubos ang konsentrasyon. Ang nga mata ay nakatitik sa mga optical display screen na naglalabas ng malamig na berdeng ilaw sa loop ng Combat Information Center. Sa kabilang dako, ang baybayin ay unti-unting nagtatago sa makuwebang inukit sa matatarik na dalisdis ng bato at sa magalatian sa dalampasigan na perpektong nakatago. Ang militar ng Iran ay tahimik na tinatapos ang mga huling paghahanda para sa isang asymmetric preemptive strike campaign. Dahandang mobile multi-barrel launcher na mainggat na natatakpan ng mga stealth tarp na sumisipsip ng radio waves, ang sabay-sabay na itinuan ang kanilang mga tubo sa langit. Sa loob ng mga launcher na iyon ay libu-libong bagong henerasyon ng suicide loitering munitions, isang uri ng automated attack weapon na may armor-piercing shaped charge warhead na sadyang idinisenyo upang punuin at lampasan ang pinakasophisticadong defense system. Ang mga fire control officer ng militar ng Iran ay nagsasagawa ng mga operasyon sa pagprograma ng flight trajectory at pagload ng target data sa pamamagitan ng Independent Satellite Navigation System. Ang koordinasyon sa pagitan ng mga posisyon na umaabot sa 10-10 kilometro ay isinasagawa ng tahimik at may perpektong katumpakan na nagpapakita ng isang swarm intelligence tactic na hinasasalub ng maraming taon para sa senaryo ng isang ganap na sagupan. Nang dumating ang taktikal na pagkakataon mula sa mga underground command center, ang utos para sa sabay-sabay na pagpapasabog ay ibinigay sa pamamagitan ng mga encrypted frequency communication band. Ang langit sa gabi sa kahabaan ng Persian Gulf ay agad na napunit ng libu-libong apoy mula sa mga solid fuel jet engine. Walang matitinding pagsabog gaya ng mga strategic ballistic missile. Ang mga automated weapon ng Iran ay lumunsad ng mayos, agad na nagtago sa malat na hamog ng dagat. Libu-libong may pakpak na pampasabog ang pumailan lang sa himpapawid, mabilis na nag-ayos ng altitude at nagsama sa mabilang dambuhalang swarm formation. Lumilipat sila ng napakababa malapit sa ibabaw ng alon, gamit ang refleksyon at ingay ng ibabaw ng karagatan upang itago ang kanilang thermal signal at radar cross-section. Ang attack formation ay kumalat gaya ng isang lambat ng kamatayan na bumabagtas sa dilim sa subsonic speed patungo sa lokasyon ng armada ng Amerika. Ang taktikang Iran ay napakalinaw at malupit, gumamit ng napakaraming murang weapon system upang piliting ma-overload ang high-tech defense system ng KW, ubusin ang kanilang mamahaling interceptor missiles, at makbukas negdam para sa MMH susunod na mapagpasyang atake. Ang suicide loitering munitions ay patuloy na nakpapalit ng flight path na nagsasanga-sanga sa isang sadyang magulong paraan upang lituhin ang target classification algorithm ng kalaban. Ang kombinasyon ng dambuhalang bilang at sea-skimming altitude ay lumilika ng isang banta sa buhay ng anumang naval force, maging ang isang carrier strike group na armado ng pinakamodernong electronic shield. Sa maikling sandali bago ang banggaan, ang larangan ng digmaan ay tila nababata ng husto. Sa mga barkong pandigma, ang bawat tibok ng puso ng marinero ay sumasabay sa mabilis na tunog ng babala na lumilikha ng hindi nakikitang pressure na tila sumasakal sa dibdib. Batid ng mga fire control officer na nahaharap sila hindi lamang sa isang ordinaryong atake kundi sa isang pagsubok sa limitasyon ng buong defense system. Ang mga data line ay patuloy na gumagalaw sa screen, bawat signal ay maaaring maging isang nakamamatay na banta. Walang nagsasalita, ngunit batid ng lahat, isang maliit na butas lang sa depensa ay magdudulot ng domino effect na hahantong sa hindi na may babalik na pinsala. Maging ito ay isang carrier strike group na armado ng pinakamodernong electronic shield. Sa loob ng Combat Information Center ng flagship aircraft carrier ng militar ng Amerika,
Ang mga tactical supercomputer ay nagsimulang maglabas ng mga pulang babala. Ang Active Electronically Scanned Array radar ay nakatagpo ng isang makapal na pader ng signal na papalapit sa napakabilis na tulin. Hindi ito ilang target lamang o isang squadron ng tactical fighters. Ang display screen ay napuno ng libu-libong maliliit na tuldo na gumagalaw sa isang napaka-komplikadong BSWAM pattern. Agad na kinilala ng mga data analyst ng militar ng Amerika ang uri ng banta. Isang saturation attack gamit ang suicide drones, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng naval warfare, ang direktang nakatutok sa kanila. Ang pinakamataas na antas ng alerto ay agad na ginawa sa lahat ng barko. Ang nga ordinaryong ilaw ay pinatay at pinalitan ng pulang battle alarm lights. Libu-libong marinero at US Marines ang mabilis na nagtungo sa kanilang battle stations ayon sa kanilang ensayo. Ang defense system sa buong formasyon ng destroyer ng Amerika ay nagsimulang gumana. Ang vertical launch system nalulan ang long-range at medium-range interceptor missiles ay bumukas. Ang ma-automated anti-aircraft turret ay nagsimulang umikot upang hanapin ang pinakamagandang anggulo. Gayunpaman, batit nga commander na Amerika na ang paharang sa libu-libong maliliit at maliliksing target gamit ang tradisyonal na missiles ay isang imposibleng gawain pagdating sa logistics ng bala. Upang harapin ang taktikang ito na gumagamit ng bilang laban sa kalidad, kailangan nilang gumamit ng ibang paraan ng pakikipaglaban. Ang utos para sa emergency launch ay ipinasa sa aircraft carrier kung saan ang mga electronic warfare squadron at stealth fighters ay handa na. Isang karera laban sa oras ang nagsimula habang ang distansya ng mga suicide weapon ng Iran at ang outer defense layer ng Amerika ay lumiliit bawat segundo. Ang kadiliman sa Strait of Hormuz ay saksi sa isang matinding sagupaan sa pagitan ngang asymmetric swarm warfare at ngang rurok ngang modernong electromagnetic space control technology. Sa flight deck ng Nimitz-class supercarrier ng militar ng Amerika, ang trabaho ay napakabilis at nakahihilo. Ang mga aviation technician na may suot na makukulay na reflective vest ay nakakaramba sa oras upang ihanda ang sortie ng Air Force Cyber Combat Wing. Ang utos para sa emergency sortie ay ibinigay mula sa command center. Ang nga EE-18G Growler electronic warfare aircraft ay mabilis na ikinabit sa steam catapult system. Ang puting singaw ay bumalot sa bahaging runway habang ang dambuhalang lakas ay naktulak sa kanila. Mula sa catapult, ang mga makinang may bigat na 10 tonelada ay pumailan lang sa madilim na langit ng Strait of Hormuz. Ang misyon ng espesyal na squadron na ito ay hindi ang magulok ng bomba o magpabagsak ng target gamit ang tradisyonal na bala, kundi ang maglatak ng isang hindi nakikitang pader sa electronic spectrum kung saan magaganap ang labanang magpapasya sa kapalaran ng buong armada. Ang sentro ng labanang ito ay ang katotohanan na ang suicide drones. Nang Iran ay umaasa lamang sa global satellite navigation system at mga communication relay station sa baybayin upang mapanatili ang tactical formation at mahanap ang target sa dilim. Batid ang kahinang ito, ang mga electronic warfare officer sa likod ng mga Growler ng Amerika ay nagsimulang i-activate ang lahat ng multiband tactical jamming pod sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Isang dambuhalang electromagnetic energy ang pinakawalan na lumikha ng makapal na waveband sa buong kipot. Ang hindi nakikitang pader na ito ay nagsilbing isang dambuhalang kalasak na humarang sa lahat ng signal mula sa nga underground command center ng Iran patungo sa mga munitions na lumilipat malapit sa dagat. Sa mga underground command bunker sa baybayin ng Iran, ang kumpiyansa sa kanilang saturation strike ay napalitan ng matinding tensyon. Ang nga screen na monitor sa mga automatic weapon ay napunong static bago tuluyang nawalan ng koneksyon. Ipinapakita ng telemetry na maraming target ang nawala sa direksyon at altitude. Ang nga eksperto sa militar na telekomunikasyon ng Iran ay desperadong sumubok na baguhin ang control frequencies gamit ang mga pinaka-advanced na frequency hopping algorithms at pagpapalakas ng transmission power upang makalusot sa electronic interference wall ng kalaban. Gayunpaman, ang microcomputing systems sa EMEGA Electronic Warfare Aircraft ENEGA Estados Unidos ay may kakayahang magsuri ENEGA radio signals at tumugon sa lub ENEGA 1,000 bahagi ENEGA 1 segundo na patuloy na sumusubaybay, nakuri at pumapatay sa bawat pagtatangka ang milita ang Iran na muling itatag ang data link. Ang hindi nakikitang digmaan sa cyberspace ay nagaganap sa bilis na hindi kayang direktang pakialaman ng utak ang tao, kung saan ang binary codes at electromagnetic waves
ay walang tigil na nababanggaan sa himpapawid. Ang bungangang pakawalangang signal ay agad na nakita sa aktwal na larangan ng digmaan na puno nga alon, ang swarm formation, ngang libu-libong suicide. Loitering munitions ang Iran na dati ay disiplinado at puno nga nakamamatay na presensya ay biglang naging magulo at walang organisasyon. Dahil hindi na nakatatanggap ng updated coordinates, ang internal inertial navigation systems ay nagsimulang magkaroon ng mga critical na error. Daan-daang automated munitions ang nawalan ng lift, nawala sa direksyon, at sunod-sunod na bumaksa sa madilim na tubig ngang dagat at nawasak. Ang malaking bilang naman ng iba pa, dahil sa pagkakadisable ng internal anti-collision system, ay hindi na nakilala ang mga kasamahang nawala sa trajectory at direktang nabanggaan na lumihanga mabolang apoy na nagliwana sa gitna ng hangin. Ang langit sa Strait of Hormuz ay biglang nagliwanag dahil sa sunod-sunod na secondary explosions na tila ulan ng mametal na bulalakaw na nahuhulo sa malawak na karagatan. Ang electromagnetic net ng militar ng Amerika ay nagpakita ng ganap na superioridad sa pagarang sa isang napakadelikadong saturation attack nang hindi gumagamit ng masyadong maraming bala o physical missiles. Gayunpaman, hindi lahat ng suicide munitions ng Iran ay tuluyang nalumpo ng electronic mist. Ang mga weapon designers ng Iran ay inaasahan na ang ganitong senaryo ng matinding electronic confrontation. Kaya naman, ang isang particular na bahagi ng mga suicide weapons ay may backup programming at armado ng independent electro-optical seekers at target identification system gamit ang infrared radiation sensors. Kapag ang satellite signal at control waves ay tuluyang naputol, ang mga sopistikadong balang ito ay automatikong lilipat sa autonomous mode gamit ang gyroscopes upang mapanatili ang balanse at patuloy na susundan ang dambuhalang init na nakmumula sa mga gas turbine engine exhaust ng mabarkong pandigma nga Amerika. Bagama ang bilang nga target na nakalusot sa electromagnetic shield ay nabawasan ng malaki, mula libu-libo patungong daan-daan na lamang, sapat pa rin ito upang lumikha ngang isang banta sa buhay. Sapagkat sa modernong naval warfare, sapat na ang ilang bala na may armor-piercing explosives na makalusot sa lahat ng harang at tumama sa bakal na katawan ng barko upang makdulot ng hindi inaasahang trahedya para sa daan-daang buhay. Ang sitwasyon sa dagat sa sandaling ito ay pumasok sa isang bagong yugto na nangangailangan ng direktang intervention gamit ang physical firepower upang tuluyang linisin ang nga natitirang panganib na papalapit ng papalapit. Nang makitang matagumpay na nagawa na, Electronic Defense Wall ang misyon nito na hatiin at pahinain ang formasyon ng kaway. Ang Combat Information Center ng Armada ng Amerika ay agad na lumipat sa Direct Engagement Command. Ang bagong utos ay ipinasa sa pamamagitan ng secure communication channels na nag-utos sa mga 5th generation stealth carrier-based fighter squadrons na nasa himpapawid na upang ihanda ang pagharang sa lahat ng automated weapons na pilit na sumusugot patungo sa armada. Ang gabi sa Persian Gulf ay handa nang magliwanag sa pagpapakita ng ganap na lakas ng mga pinakamodernong fighter jets sa planeta. Determinado ang militar ngang Amerika na patayin ang lahat ng pag-asangang Iran na makalusot mula sa malayo. Ang katahimikan ng electronic war ay natapos at napalitan ng bangis ng matatalas na sibat ng firepower. Ang mga fighter pilots ng Amerika ay nakalok na sa target sa kanilang multipurpose aiming screens, handang magpakawalangang bagyo-ngang air-to-air missiles upang linisin ang langit ng estratehikong kipot na hudyat ng isang bagong labanan para sa buhay. Ang langit sa gabi sa Strait of Hormuz na dati nang nagulo ng dambuhalang electromagnetic jamming waves ay muling naging isang maapoy na arena kung saan ang rurok ng aviation technology ay nagpapakita ng active defense power. Nakatanggap ngang napakadetalyadong target data mula sa mga early warning aircraft at ang central supercomputer system ng armada. Ang mga 5th generation stealth fighter squadrons na F-35C at multi-role F-A-18 Super Hornet ng militar ng Amerika ay nagsimulang higpitan ang paghubkob sa himpapawid. Ang maperpektong makinang ito ang digmaan ay bumabaktas sa supersonic speed, lumulusot sa mabababang ulap na may dalang maalat na hamok ng karagatan. Ang aerodynamic at angular na disenyo nga F-35C kasama ang radio absorbent paint ay ginawa silang mga tunay na multo sa gabi. Ganap na hindi nakikita ng anumang optical tracking o simpleng radar systems na natitira sa mga suicide loitering munitions ng Iran.
Ang Air Force Formation ng Amerika ay naka-deploy sa isang napaka-sistematikong ladder layer tactic kung saan ang mga stealth aircraft sa harap ay nagsisilbing reconnaissance at tahimik na target indicators, habang ang 4th generation fighters sa likod ay nagsisilbing mga lumilipat na arsenal na may dalang dambuhalang firepower na handang magpakawalan bagyong apoy. Ang sentro ng aerial interception na ito ay ang koordinasyon at real-time sharing ng tactical data na umabot sa antas ng perpeksyon. Ang ultra-high resolution thermal at electro-optical sensors sa mga F-35C ay patuloy na sumusuyot sa malawak na espasyo sa harap, madaling hinihiwalay at kinikilala ang bawat maliit na thermal signal mula sa engine exhaust ng mga munitions ng Iran na sumusubo na magtago malapit sa alon. Ang daan-daang target na nakaligtas sa electronic purge ay malinaw na nakikita at detalyadong nakamarka sa helmet-mounted display ng mga pilotong Amerikano. Walang anumang gulat o pagkaantala sa pagpapasya. Ang automated fire control computer systems ay nagtatalaga ne partikular na target sa bawat eroplano sa squadron upang matiyak na walang overlap sa huwaluk at ma-optimize ang episyenteng paglipol. Ang Tactical Air Command ng Amerika ay nagpasyang gamitin ang malayuang interception tactic ng may determinasyon. Gamit ang saganang imbakan ng air-to-air missiles upang durugin ang atake ng kaway. Bago pa sila makapasok sa sensitibong area kung saan ang short-range defense systems ng mga barko ay maaring ma-overload. Nang makuha ang ideal engagement distance ayon sa interception algorithms, ang mga F-35C ay sabay-sabay na nagbukas ng kanilang weapon base na mayos na nakatago sa loob ng katawan ng eroplano na naglantad ng mga advanced medium-range air-to-air missiles na AIM-120 na may nakakapanggilabot na lakas. Sa likod ng formasyon, ang F-18 ay sabay-sabay ding napakawalan ng missile mula sa mga heavy-duty pylons sa ilalim ng pakpak. Ang solid fuel jet engines ng interceptor missiles ay agad na nag-activate, naglalabas ng mga puting usok at init na nagtulak sa mga matatalinong metal na ito sa gitna, nagabi sa bilis na lampas sa karaniwang limitasyon. Ang madilim na langit ng kipot ay biglang napunit ng dose-dose ng pulang guhit na nagsasalit-salit na bumuo ng isang maliwanag at nakamamatay na firenet sa himpapawid. Ang mga interceptor missiles ng Amerika ay may dalang maliit na active radar guidance system na automatikong naghahanap, naglalok at direktang tumatama sa mga suicide munitions ng Iran ng may perpektong katumpakan. Kahit na ang mga automated suicide weapons ng Kaway ay patuloy na nagpapalit ng trajectory sa isang magulong paraan upang iwasan ang huwalurk, ang integrated computer system sa interceptor missiles ay patuloy na nag-update ng data at nagwawasto ng flight path na hindi pinapakawalan ang anumang biktima na nasa kanilang paningin. Ang direktang banggaan sa pagitan ngang dambuhalang swarm attack platform at ngang sopistikadong high-tech defense system ay lumiha ngang kahangahangang eksena na tila epiko ngunit puno ngang pagkawasak. Nang kumpirmahin ng mga ultra-sensitive seekers sa air-to-air missiles na naabot ng optimal damage distance, ang radio proximity fuses ay otomatikong nag-activate. Ang sunod-sunod na pagsabo ay naganap ng walang tigil sa himpapawid ng Strait of Hormuz na naliwanag sa buong teritorial na katubigan na tila maraming araw na lumitaw sa gitna energy gabi. Libu-libong matatalas na alloy fragments ang pinakawalan sa paligid ng pagsabog sa bilis na supersonic na winarak ang manipis na katawan ng mga suicide drone ng Iran. Ang armor-piercing explosives na lulan ng mga drones ay sumabog din sa isang physical chain reaction na lumihan ng dambuhalang bolang apoy sa pagitan ng mga ulap. Ang managbabagang metal fragments ng daan-daang makina ay tumalsik sa lahat ng direksyon na lumikha ngang kumikinang naguhit bago bumaksak sa karagatan. Ang militar ng Amerika sa pamamagitan ng firenet na ito ay napatunayan ang ganap na superioridad sa tactical airspace control na naging isang perpektong halimbawa ang G-interception firepower ang isang napakadelikadong saturation attack. Gayunpaman, ang asymmetric swarm tactics ng Iran ay laging may dalang mga elementong sorpresa at katatagan na hindi dapat balewalain. Bagamat ang malaking bahagi ng dambuhalang attack formation ay nawasa ng medium-range firenet, may maliit na bilang ng munitions ang nanatiling matatag sadyang lumipat ang mga ito sa napakababang altitude, lulan ang mga alon, gamit ang kapaligiran ng dagat upang makalusot sa maipit na unang layer ng depensa. Agad-agad
nang walang iniwang ligtas na espasyo para sa kalaban. Ang nga pilotong F-18 ng Amerika ay na full throttle at biglang bumaba sa pamamagitan ng nga DFE maneuvers upang magsagawa ng malawakang pagtugis at pag-intercept. Ang habulang ito ay naganap sa taas na ilang 10 metro lamang mula sa ibabaw ng tubig. Ang kilalang IEM, 9 Sidewinder infrared missiles ay pinakawalan mula sa wingtip rails ng mga fighters. Ang maliliit at napakaliksing balang ito ay gumagalaw ng matalas ayon sa bawat iwas ng target. Hinahabol ang init na nakmumula sa maliit na makina ng mga suicide weapons. Ang mamalilinis na pagsabog ay naganap malapit sa tubig na nagpatalsik ng gabura na alon at tuluyang tinapos ang huling banta na sumusubok makalusot sa air defense barrier. Kinailangan ng mga pilotong Amerikano ang kanilang buong spatial orientation ability at husay sa paglipat na naipon sa libu-libong oras upang manatiling nakatutok sa gumagalaw na target. Habang iniwasan ang panganib ng pagbangga sa dagat sa ilalim ng kanilang eroplano. Sa pagtatapos na mabilis at mapoy na aerial combat phase na ito, ang langgit sa estratehikong katubigan ay pansamantalang nalinis mula sa mga suicide weapons. Ang Carrier Fleet Air Force ng Amerika ay matagumpay na natapos ang misyon nito bilang isang aktibong malayuang kalasak na pinoprotektahan ang Carrier Strike Group mula sa isa sa mga pinakamalaking saturation attack sa kasaysayan. Ngunit ang tensyon sa naval battlefield ay hindi pa rin tuluyang humuhupa. Ang bangis ng sagupaang ito ay muling nakpatunay sa matapang na tactical thinking at kakayahan ng Iran na gumamit ng murang teknolohiya ngunit organisado sa isang sopistikadong paraan upang maging isang saturation attack force na kayang magbanta sa mga pinakamahalagang weapon platform sa planeta. Ang mga stealth fighters at 4th generation combat aircraft ng Amerika matapos maubos ang mga air-to-air missiles ay nagsimulang gumawa ng tactical turns upang lumapag sa masikip na aircraft carrier deck para muling magkarga ng bala at gasolina. Ipinasa ng mga piloto ang labanan sa huling steel defense line kung saan ang mga dambuhalang warships ay tahimik na nagsisimulang mag-activate ng automated cannon systems, handang harapin ang ilang suicide weapons na may matinding instinct sa survival na nakalusot sa lahat ng naunang layers at direktang patungo sa mabarko. Ang nakakasuffocate na tensyon ay lumipat na mula sa langit patungo sa ibabaw ng maitim na dagat, hudyat para sa isang malapitang labanan na magsisimula na. Sa kabila ng electromagnetic defense net at ang interception squadron ng Amerika na humabi ng dambuhalang lambat ng kamatayan, ang swarm tactic ng Iran ay nagpakita pa rin ng katatagan at panganib. Isang maliit na bilang ng suicide munitions na may independent optical seekers ang nakalusot sa bawat butas ng long-range defense system. Bumaba sila sa napakababang altitude, lumilipat ng ilang metro lamang mula sa alon, ganap na nakatago sa maalat na hamog ng dagat. Ang layunin ng mga automated suicide devices na ito ay walang iba kundi ang direktang tumama sa armored sides ng mga supercarriers at destroyers ng Amerika. Ang armor-piercing explosives na dala nito, bagamat hindi sapat upang agad na magpalubo ng dambuhalang barko, ay magdudulot ng hindi inaasahang pinsala sa mga fuel tanks o radar systems na makaaepekto sa buong hamdor. Ang distansya sa pagitan ng kaligtasan at pagkawasak ay binibilang na lamang sa segundo. Sa loob ng Combat Information Center ng Armada, ang katahimikan ay punong tensyon. Nang pumasok ang mga target sa huling safety boundary, ang mga commanding officers ay hindi na kailangang magbigay ng manual firing orders. Ang fully automated combat mode ng Aegis system ay agad na nag-activate ng Point Defense Network. Sa deck ng mga cruisers at destroyers, ang mga RIM 116 rolling airframe missile launchers ay mabilis na humarap sa banta. Ang mamaliliit na missiles na ito na may ultra-sensitive heat seekers ay lumunsat na nag-iwan ng makapal na usok. Ang malapitang interception ay naganap ng napakabilis. Ang mga pagsabog ay sunod-sunod na naganap malapit sa tubig na nagpatalsik ng buhalang kolom ng tubig sa hangin. Gayunpaman, ang bilis ng mga suicide munitions ng Iran ay napakatindi at ang ilang individual sa mga ito na may matinding instinct ay patuloy na bumutas sa pader ng tubig patungo sa bakal na katawan ng barko. Ito na ang mapagpasyang sandali para sa Phalanx close-in weapon system ng Amerika. Ang nga automated machines na ito na parang nga dambuhalang puting mekanismo ay sabay-sabay na nagising.
Ang independent tracking radar sa Phalanx ay nakalok na sa mga target na papalapit sa napakabilis na tulin. Ang bariles ay umikot sa bilis na libu-libong rounds bawat minuto na naglalabas ng mga armor-piercing bullets na gawa sa ultra-hard depleted uranium. Ang Strait of Hormuz ay napunit ng isang pagpapakita ng mapangwasa na firepower. Ang nga pulang tracer bullets ay sunod-sunod na lumabas na bumubuo ng nga laso nga apoy sa dilim na humabing ang isang pader ng bakal sa ibabaw ng dagat. Ang kinetic energy ng libu-libong 20 mm bullets ay lumikha ng isang nakakatakot na pressure na winarak ang hangin sa paligid. Ang firewall na ito ay nagsilbing dambuhalang kinetic shield. Ang nga suicide munitions na Iran na pumasok sa zona na ito ay agad natatat na naging maliliit na piraso bago pa man sila tumama sa barko. Ang nga pagsabo ay nagaganap sa layong ilang 10 metro lamang mula sa barko. Ang pressure mula sa mapampasabog ay umanik sa dambuhalang bakal na may bigat na 10,000 tonelada. Ang nagbabagang metal fragments ay tumalsik sa hangin at nahulog sa deck. Ang US Navy firefighters na naka-protective suits ay agad na lumabas mula sa shelters gamit ang high-power water cannons upang patayin ang malilit na apoy. Tinitiyak ang kaligtasan ng mahal na kagamitan at aircraft sa deck. Ang bangis ng saturation attack na ito ay muling nagpatunay sa pangganib ng asymmetric tactics ng Iran. Ang paggamit ng automated suicide weapons na may mababang halaga upang bantaan ang nga pinakamahalagang naval platforms na Amerika ay isang matalas na sibat. Bagamat ang close-in defense ay matagumpay na nagligtas ng libu-libong buhay. Ang pagkaubos ng maraming ammunition sa maikling panahon ay nagpakita ng presyo ng dami laban sa kalidad. Ang lahat ng mata sa armada ay patuloy na nagmamasid sa maitim na dagat dahil sa isang hindi konbensyonal na saturation war. Ang isang segundong pagkakamali ay hahantong sa trahedya. Ang labanan ay natapos sa isang kisap mata, ngunit ang marka nito ay nanatili sa nga bakal na barko. Sa ilalim nga dagat, ang masunoh na labi nga makina ngang Iran ay unti-anting lumulubog dala ang mataktikal na plano na hindi umabot sa layunin. Sa langit, ang mausok mula sa libu-libong bala ay lumulutang pa rin. Ang supercomputers sa mga barko ay agad na nagsagawa automated damage checks. Ang steel defense shield ay pumasa sa isang matinding pagsubok. Ngunit sa kabilang panik, nakamit din ng Iran ang isang mahalagang layunin, ang malantat ang lahat ng automated response mechanisms at makakalap ng electronics intelligence tungkol sa weapon systems ng kalaban para sa mga susunod na labanan. Nang sumikat ang unang liwana ng umaga sa Strait of Hormuz, isang epikong larangan ng digmaan ang lumitaw sa karagatan, wala na ang mapagsabog o ang electromagnetic interference. Ang estrategikong katubigan ay puno na lamang ng malabi na metal. Sa ilalim ng dagat, ang libu-libong suicide drones ng Iran ay nakahiga na ng tahimik. Sa ibabaw ng tubig, ang dambuhalang armada ng Amerika kasama ang kanilang nuclear-powered supercarrier ay nananatiling matatag gayain isang hindi magigibang kuta. Ang labanang ito ay napatunayan ang multilayered defense power at ang perpektong koordinasyon ng Amerika. Mula sa electromagnetic shield, air-to-air fire net, hanggang sa kinetic steel walang automated guns, ang lahat ay bumuo ng isang perpektong interception machine. Ang mga supercomputers, AI, at ang husay ng mga commanders ay matagumpay na nalutas ang isang napakakomplikadong saturation defense problem. Tiniyak nito ang kaligtasan ng libu-libong marinero at bilyon-bilyong dolyar na kagamitan. Ang kaligtasang ito ay hindi samba, kundi bungangang superior na teknolohiya at disiplina. Sa kabilang panig naman ng kipot, sa loob ng mga underground command centers, ang mga general ng Iran ay tahimik ding nagsusuri ng resulta. Bagamat ang libu-libong munitions ay lumubog sa dagat, ang asymmetric attack na ito ay matagumpay na nagpilit sa Amerika na ilantad ang kanilang core mechanisms. Ang frequency bands, AI response, at delay times ay nakatala na sa electromagnetic reconnaissance stations ng Iran. Bukod dito, ang taktika ngang paggamit ng murang armas upang ubusin ang mamahaling interceptors ng kalaban ay lumikha ngang isang mahirap na logistical problem para sa anumang mahabang operasyon. Ang katatagan at pagiging malikhain ng Iran ay nagpakita na sila ay isang matinding puwersa sa rehiyon. Nang alisin ang battle alarm sa mga barkong Amerikano, ang tensyon ay napalitan ng matinding pagod.
Ang mamarinong basang-basa ning pawis ay sumandal sa mga steel walls. Ang mamata ay bakas ang puyat. Ang mga aviation technicians naman ay abala sa pag-maintenance ng mga eroplanong katatapos lang sa laban. Sa tabi nga railings, ang nga batang sundalo ay tumingin sa maaraw na dagat, ramdam ang manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Walang malakas na selebrasyon dahil alam gang bawat profesional na ang matagumpay na pagharang ay pansamantala lamang. Ang geopolitical conflict sa lugar na ito ay isang strategic chess game na walang katapusan kung saan ang anumang kumpiyansa ay may katumbas na buhay. Sa mga susunod na araw, ang armada ng Amerika ay nagpatuloy sa paggalaw. Ang nuclear-powered engines ay lumika ng dambuhalang puting eddies sa likod ng barko. Ang Diamond Shield Formation ay muling itinatag, patuloy na bumabatas sa dagat bilang isang mensahe ng deterrence sa lahat ng kalaban na nakpapatunay sa freedom of navigation at military presence na hindi kayang lupigin. Ang langit sa Strait of Hormuz ay muling naging malinaw, ang nga ibon ay lumilipat sa paligid ng dambuhalang antenas, naghahanap ng katahimikan sa isang lugar na dati ay naging impyerno ngang mundo. Ang labanan ng suicide munitions ay naging bahagi na ng kasaysayan, isang bagong epiko sa mga military academy sa buong mundo. Ang estratehikong katubigang ito ay muling pumasok sa isang mabuhay na balanse, naghihintay ng mga bagong variable sa isang era ng high-tech warfare, kung saan ang determinasyon ng tao at ang talas ng modernong armas ang magpapasya sa kapalaran ng bawat bansa.